Taong 2015, isang Australian na si Ali Ali ang pumunta ng Pilipinas para makipagkita sa kanyang Pinay na kasintahan na si Alona. Sa kanilang pagkikita, ang dalawa ay nagstay sa isang accommodation house at 2 days later, ang walang buhay na katawan ni Alona ay natagpuan kung saan sa itsura ng nakitang katawan, walang pag-aalinlangan na brutal ang kanyang naging kamatayan. Tara at ating buksan ang pahina ng krimen ng kaso ni Alona Alvarez. Kamusta sa inyong lahat? Bago natin simulan ang ating kwento, kung bago ka pa lang po sa channel, please hit the subscribe button at pakipindot na din po ang notification bell para maging updated ka sa susunod nating kwento. Ang Zamboanga del Norte ay isang probinsya na matatagpuan sa Mindanao. Ang probinsya na ito ay malaki ang mai-o-offer pagdating sa turismo dahil sa nagagandahang mga talon, kuweba, at beaches na matatagpuan dito. Ang kapital nito ay Dipolog, na pinakapamoso pagdating sa matatagpo ang mga species ng orchids at iba pang rare plants dahilan para ito ay tawagin na Orchid City. Si Alona Alvarez ay isang 17 years old na dalaga na tubong Zamboanga del Norte. Walang gaanong detalye tungkol sa kanya pero base sa kanyang Facebook account, siya ay nag-aral sa Shari John H. Romer National High School. Ang isa sa kanyang last posted picture ay isang group photo na maaring kasama ng kanyang mga kaibigan sa pinasukang paaralan. Isang maganda at mukhang kalog na dalaga na nakatagpo ng pag-ibig sa isang dayuhan. Isang dayuhan na ang kanyang buhay naman ay tinuldukan. Si Ali Ali ay isang 42 years old na Australian na tumungo sa Pilipinas para makita at makasama si Alona. Ang dalawa ay nagkakilala sa pamamagitan ng Facebook, naging mag-chatmate na eventually ay napunta sa isang romantikong pagtitinginan. Ayon sa isang source, si Ali ay nagpadala pa ng pera kay Alona amounting to 50,000 Australian dollars bago tumungo sa Pilipinas. Sa isang post pa ni Alona, makikita ang suporta ni Ali at pag-ibig naman ni Alona sa kanya. Si Ali ay lumipad na patungong Pilipinas para makita si Alona. Matapos sunduin ni Alona sa airport, ang dalawa ay tumungo sa isang accommodation house sa Dipolog City noong January 28, 2015. Matapos ng 2 araw, bandang alas 4 ng hapon ng January 30, si Alona ay nakitang wala ng buhay ng mga employee doon sa kanilang inupahang kwarto. Si Alona ay nakitang walang saplot at duguan at sa loob ng kwarto ay may naiwang mga sex toys at marijuana. Sa nakuhang CCTV sa accommodation house, si Ali ang agad na naging primary suspect. Matapos ng ilang araw, si Ali na may benda pa sa kanyang kamao ay nakita at naaresto sa Dumaguete City nang magtangka siyang tumakas patungong Maynila. Sa pagka-aresto kay Ali, siya ay umamin na napaslang si Alona. Ngunit ayon sa kanya, iyon ay nagawa niya because of self-defense lamang. Ayon kay Ali, si Alona daw ay kinagat ang kanyang pagkalalaki at dahil doon ay nagdilim ang kanyang paningin. Sa kanyang galit ay sinuntok niya ng ilang beses si Alona sa mukha hanggang sa maglaglagan ang mga ngipin nito. Base sa ginawang autopsy, si Alona ay nagsuffer ng brain hemorrhage dahilan ng kanyang kamatayan. Ang kanyang mukha ay halos hindi na makilala na talagang horribly disfigured na ayon pa nga sa mortician, siya ay talagang nahirapan. Matapos ng nangyari, si Ali ay agad na sumakay ng ferry at tumungo ng Dumaguete City. Sa ginawang background check ng mga otoridad kay Ali, napag-alaman na si Ali pala ay isang notorious na kriminal sa Australia.
Ayon sa isang source, siya ay mayroong more than 100 criminal records doon. Taong 2003, ang 29 years old na si Ali ay nakulong nang 5 beses niyang tinadyakan sa ulo ang isang prison inmate na si Michael Tully taong 1999. Ayon sa report, si Ali ay pinagbintangan si Michael na isang pedophile bago niya ito pinagtatadyakan ng walang kalaban-laban. Si Michael na nakulong because of armed robbery ay nagtamo ng severe brain damage na kinamatay din ito matapos ng ilang taon. Si Ali matapos ng 3 trials ay nahatulan ng 16 years sa krimen na ito at kakalaya lamang sa bilangguan nang makilala niya si Alona. Bago makalaya, si Ali ay naging suspect din nang mapaslang naman ang isang inmate din na si Colin Johnson taong 2011. Hindi nakasuhan dito si Ali dahil sa ang murder weapon ay hindi nakita dahil iyon ay itinago ng mga kasamahan din nila sa bilangguan. Walang mga inmates ang willing na mag-testify against Ali. Isama mo pa ang missing evidence kaya hindi siya nakasuhan. Matapos makalaya, si Ali ay lumipad na papuntang Pilipinas at si Alona naman ang nakaranas ng kanyang kasamaan. Hindi malinaw kung alam ni Alona ang history na ito ni Ali, pero siguro naman ay hindi. Sa nangyari kay Alona, si Ali ay kinasuhan ng murder at maaaring mapatawan ng 40 years in prison. Unfortunately, taong 2017, ang pamilya ni Alona ay nag-file ng affidavit of desistance sa korte na nagsasabi na hindi na nila itutuloy pa na sampahan ng kaso si Ali. Ibig sabihin, hindi nabigyan ng hustisya ang nangyari kay Alona. Taong 2018, si Ali ay nakulong dahil siya ay nakitaan at gumamit ng shabu sa Cubao, Quezon City at nakulong dahil dito. Sa una ay walang alam ang pulisya na siya ay may history ng krimen sa Australia, maging ang nangyaring krimen kay Alona. Isang interview ang ginawa ng Inquirer sa kanya at doon lamang nila nalaman ang kanyang crime history. Sa ginawang interview kay Ali, tinanong siya sa nangyari kay Alona at sinabi niya na hindi na niya gusto na iyon ay pag-usapan pa at acquitted na siya doon. Nang tinanong naman sa kaso ng droga na hinaharap, ang sagot naman ni Ali, and I quote, "Probably going to be dismissed." Sa ngayon ay walang balita kung nasaan na si Ali at sana ay wala na siyang mabiktima pa kung nasaang lupalop man siya. Bago isara ang ating pahina, shoutout po sa ilan sa ating manonood.